Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Mga nagmamahal sa Diyos at gumagawa ng mabuti. At sa mga bago pa lamang, palain po kayo ng Diyos, Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Ngayon ang topic po natin, ang mga pangako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, importante po na malaman natin ang mga pangako ng ating mahal na Diyos. Ang Diyos Ama na nasa langit. Dahil dito po ay lalakas ang ating pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya. So, simulan na po nating basahin sa Genesis 9 verse 11. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. So dito po natin mararamdaman na ang ating Diyos ay mahabagin, mabuti at mapagmahal. Na hindi na niya muling lilipulin sa pamamagitan ng tubig o baha ang lahat ng may buhay, kahit na naging masama pa ang mga naunang tao. Basahin pa natin sa Genesis 9 verse 12 to 17. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. So yun nga, nasabi na ng Diyos na sa tuwing lilitaw daw ang bahaghari, maaalala niya ang kanyang tipan kila Noah at sa lahat ng may buhay dito sa ating daigdig. So kasama pala tayo dito sa walang hanggang tipan ng Diyos kila Noah at sa lahat. Ipinangako rin niya kay Abraham at para sa lahat na kapag tayong lahat ay sumunod sa Diyos, ay pagpapalain at makakamtan natin gaya ng nasusulat sa Hebreo 13 verse 5. Hindi tayo iiwan ng Diyos ni pababayaan man. So nandiyan na rin ang pangako niya kila David, Isaac at Jacob. At sa mga propeta, sa mga disipulo, sa New Testament, dun nga po ay mababasa po natin ito sa Mateo 4 versikulo 4 na kailangan natin ang salita ng Diyos para mabuhay hindi lamang sa mga tinapay o pagkain ng ating katawan, kundi sa ating spiritual na katawan. Ito yun po ay ang salita ng Diyos. At maraming tao ang hindi naiintindihan, hindi nila nalalaman kung ano ang kalooban ng ating Diyos. Mamuhay po tayo sa pagiging matuwid at sa pagiging banal, na tanging sa kanyang salita lamang tayo makakasunod at makakaunawa sa kanyang kalooban. So basahin natin sa awit 91. Sa mga awit 91 verse 1 to 16. Basahin na po natin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas.
Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong makikita, taong masasamay pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay ika'y aalalayan. Nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. At sa John 3:3 naman, hindi nga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo ay hindi pa isinilang na muli. Sa pamamagitan po ito ng Espiritu Santo na hindi naiintindihan ng marami, na ito po ay ipinangako ng ating Diyos at ni Jesus. At sa John 3:16, maaaring nabasa na po ninyo ito o narinig na sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, na sino mang manalig kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At sa Roma 10 verse 17, sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, magkakaroon ng pananampalataya. Kaya kailangan po natin makinig ng mabuksan po ang ating kaisipan. So, sa ibig ng ating Diyos, upang makilala natin siya ng lubusan, ang kanyang pagka-Diyos, kung gaano siya kabuti, ang kanyang kabanalan at kabutihan. At sa John 1 verse 12, sa sino mang manalig at tumanggap sa kanya ay magiging anak na ng Diyos. Ito po ay tungkol kay Jesus, na kanyang bugtong na anak ng ating Diyos, Ama na nasa langit. Kaya napakahalaga po ng bawat salita na nanggaling sa ating Diyos. Huwag po nating baliwalain. Kung ano ang nakasulat sa Biblia ay siya nating sundin at paniwalaan, sapagkat ito po ay galing mismo sa ating Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Makinig po tayo ng mga nangangaral tungkol kay Jesus. Pag-aralan po natin ang Biblia araw at gabi, at nang sa gayon ay giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay na mababasa natin sa Joshua 1 verse 8. Sa pangalan ni Jesus ay mapapalayas natin ang masasamang espiritu. Ito po ay nakasulat sa Marcos 16 verse 17. Mapapalayas po natin ang masasamang espiritu o mga demonyo na kapag kasama natin ang Diyos o si Jesus
ay huwag na tayong mag-alala sa araw ng bukas, sa ating future. Siya ang magpo-provide ng lahat ng ating mga kailangan. Basta't unahin muna po natin ang kanyang kaharian at isusunod niya ang ating mga pangangailangan. At ang mga sumusunod ay sa kanyang kalooban na mababasa natin sa Mateo 6 verse 33. Sa Mateo 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So unahin muna daw po natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang salita. Pag-aralan po natin. At isusunod niya ang mga bagay na ating mga pangangailangan sa ating pamilya, sa ating buhay. Wala na tayong intindihin kapag mayroon tayong pananalig sa Panginoong Hesus. At sa pahayag 22, na mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ito po ang nakasaad sa aklat ng Diyos. So marami pa pong ipinangako o pangako ng ating Diyos. Ang gawin lang po natin, palagi po tayong manalig, magtiwala sa Diyos, gumawa ng mabuti, maging matuwid, at maging banal na katulad ng ating Panginoon. Ang mga propeta ay tularan po natin na sila'y sumusunod sa ating Diyos. So hanggat buhay po tayo, meron pa po tayong pag-asa. Kayong mga wala pang pananalig sa Panginoon, sa mga bago pa lamang na nakikinig sa salita ng Diyos. Lagi po kayong manalangin 5 beses sa isang araw at magbasa po tayo ng Biblia araw at gabi. Nang sa gayon, giginhawa nga po tayo at magtatagumpay sa buhay. Kapag kasama natin ang Diyos, wala na tayong alalahanin pa. Ang araw ng bukas, ito po ang pangako ng ating Diyos. Hanggat buhay po tayo, gumawa po tayo ng mabuti. Magtiwala sa ating Diyos. Naway nabuksan ang inyong puso't isipan sa aking ibinahagi sa mga pangako ng ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.